Magandang araw po sa inyong lahat at eto na nga magkikwentuhan tayo. Alam nyo, mamaya kikwento natin kung bakit natin nasasabi na aattend na ho si BP Sara ng Maisog. Actually, tinanong natin yan kanina kay Doc Lorraine Badoy sa SMNI. At sabi nga nila, magpapahatid daw sila muli ng imbatasyon. Siyempre, nung mga una, in-invite si BP Sara, hindi na siya makapunta kasi hindi nga siya magsasalita dahil siya ho ay parte ng administrasyon na to. Pero ngayon, naku po, ayan, naku, mo kausap, hindi ko pa naman sasabihin yung source ko, ba't ka nandito? Hindi, pero mamaya, i-confirm natin. Mamaya ako muna ikikwento sa inyo na kung bakit ko nasabing pupunta na sa Maisog si BP Sara. Abangan nyo yung kwento ko niyan. Maya, unya. Pero ngayon, ang pagkikwentuhan muna natin kasi ngayon, praning na po itong administrasyon na ito, itong mga nasa gobyerno, praning na kasi alam nilang nagtitimpi lang si BP Sara Duterte, 'di ba? Alam naman natin na hindi niya po binabanatan si Bongbong Marcos dahil siyempre ayan ho ay katandem niya at parang alam mo 'yun, meron silang unwritten na usapan ba na sekretary ka, ikaw ang NTFL ka, ang sagwa naman kung babanat ka, tama mali, 'di ba? Hindi magandang tignan. Ngayon na wala na ho siya, marami tuloy ang napapraning. Ang, di ba, kinuwento ko nga sa inyo kahapon, meron akong kaibigan ng congressman, sabi niya, alam mo, biglang nagkaroon ng, hindi naman conference, meeting ba? Dinner meeting over a shot of tequila. May ganun daw meeting na naganap sa mga dito sa, alam mo na, si Tambi, di ba, parang nagpaplano kung ano-anong pinaplano nila. Sa totoo lang, meron pa nga akong balita dyan eh. Hindi nyo ba napapansin? Ito, kwento ko lang to. Meron kasi nagbalita sa akin eh. Merong nagsabi na taga US of A. Nako. Hindi ko na lang sasabihin pero may nagkwento lang naman. Sabi sa akin itong isang Barat bay, si Kong, siyempre, ba't di ko makakilala? Wala atang hindi makakakilala dun. Kahit first timer yun, lahat ng tao makakilala dun. Alam mo ba, nagpa-rehab. Sabi ko, seryoso ka ba dyan? Ayoko ng chismis, ha? Hindi, totoo. Sabi ko, ayoko ng chismis. Hindi ako mahilig sa chismis, ha? Oo. Nakakita. Naku. Sabi ko, sino naman yun? Basta, i-google mo yung pinupuntahan dito na ang bayan nga dito. Naku. $3,000 kada, I think, araw o linggo yun. Para lang, sabi ko. Ganun katindi. Oo. Tingnan mo, hindi siya ngayon makita-kita dyan. Baka nga wala dyan sa baka, di ba, syempre sa zona, nandun ng mga congressman, mga senator. Tingnan mo, bala siya dyan. Talaga? Dali. Linawin natin, hindi ho yung presidente. Kita nyo, congressman nga, yung presidente kayo. Sabi ko, bakit naman? Malala na talaga. Talaga? Sabi ko, lupit talaga ng na to. Ang lupit talaga nitong mga to. Hindi, yun ang kwento sa akin. Ngayon, may mga natataranta na daw kasi talaga. May mga natataranta na dito sa Kamara sa pagbitiw ni BP Sara Duterte. At isa na nga hong natataranta dito, siyempre yung Makabayan Black. Number 1 ho yan. Aside from the leadership of Kamara, Makabayan Black ho, tarantan-taranta ho sila ngayon. Kesyo, pinangungunahan nila, hindi oposisyon yan si Hinday. Mga ganun-ganun sila. Diba? Pakingge. Peking oposisyon ang tawag ng Makabayan Black sa sinasabi ngayong bagong leader ng oposisyon ay si Vice President Sara Duterte.
Paano raw yan mangyayari kung puro no comment siya sa mga mahalagang issue? Nasa frontline. Grabe ito si ano, no? Paano daw magiging opposition kung panay no comment siya? Ewan ko. Naturing ang nire-representa nito, guro, pero mahina ang pag-uunawa sa buhay. Siyempre, hindi ho siya magko-komento noon. Yung ang usapan yung ngayon. Anak naman ng ano to si Castro talaga, oh. Dahil hindi daw siya nagko-komento. Alam mo, eto malamang sanay lang kayo sa epal na komento, yung mayat maya nagko-komento, mayat maya nasa telebisyon. Pero wag kang ano, pero si BP Sara noon noon pa nga lang nagko-komento na siya. Naalala nyo na nagkomento siya doon sa mga issue sa saan ba ito? Doon sa ano ba ito itong wala sa isip ko. May nabasa kasi ko yung sa ano sa issue ng na blanco tuloy ako. Wag kasi kayong nagpapangalan eh. Ang bira kayo, di nga ako nagpapangalan. Kahit pangalan kayo ng pangalan. Hindi, nagkomento po si BP Inday noon nung sa mga issue na tungkol doon sa NPA, 'di ba? Naalala ninyo? Mahilig siya magkomento ayan sa Peace Talks, yung sa Peace Talks sa NPA. Kaya siguro itong hindi ko naman sinasabing NPA siya, no? Itong si Castro, kaya tuloy medyo unang, siya sabi nga nila makikita mo ang apektado doon sa mga taong defensive, di ba? Yung kuwari, halimbawa sa elevator, bigla may umutot. Hindi, di ba? Oh? Yung unang humawak ng ilong, sa yun, sigurado ako. Tandaan nyo yan, ito tip lang to, Pag kayo merong umutot tapos may nangamoy utot, kung sino yung unang humawak ng ilong tapos tumingin-tingin ng ganon, siya yun. Pusta ko sa inyo. Hindi, totoo yun, Kung sino yung defensive, siya uuna talaga ang gumawa nung kasaranan na yun. Oh. Di ba? Kita nyo ito si Castro, siya unang-unang pumutak. Kasi alam niyang tatamaan siya sa pag-resign nito ni, tandaan nyo, mainit ang dugo ni BP Sara Duterte sa mga NPA. Hindi, totoo, mainit ang ulo ng sa mga NPA. Tuloy. Yan si Marian Enriquez. Saan banda? Yan ang belta ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng Makabayan Block sa pahayag ni Attorney Harry Roque na pwedeng maging bagong mukha ng oposisyon si Vice President Sara Duterte. Sinabi ito kahapon ni Roque kasunod ng pagbibitiw ni VP Sara bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin siya pwedeng makonsider as opposition dahil bahagi pa rin siya ng mga naghaharing uri sa ating lipunan. Ano ba gusto mo? Ito na naman yung mga naghaharing uri. Gusto mo talaga yung magre-rebelde. Ganun ba? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Ano ba ang gusto mong klase? Yung talagang may mga hawak na itak? Ganun. Yung ganun ang oposisyon, yung may hawak na itak, may hawak na baril. Yung mga hindi baga naghaharing uri. Hindi, kasi mali naman po yung nito Gusto kasi nitong sabihin, yung mga ala Bonifacio type, yan ang mga tunay na oposisyon. Yung katulad nila, hindi ko kayo tawag sa inyo oposisyon, ang tawag sa inyo salot. Yun talaga. Hindi. Kasi naiinis sila na parang nasa isip nila, kami ang tunay na oposisyon. Hindi kayo tunay na oposisyon. Salot kayo, yun ang tunay na pangalan sa inyo. Alam mo kung bakit? Kayo naman, ayaw nyo naman maayos ang gobyerno. Gusto nyo patuloy na maging magulo ang gobyerno. Yun ang katotohanan. Bakit? Gusto ninyong palitan ng gobyerno. Di ba? Yan naman. Sino ba amo ninyo? Di ba si Mang Kanor yung amo ninyo? Na gusto talagang baguhin ang ideolohiya ng gustong gawing komunista itong bansa natin. Ay, hindi tawag sa inyo oposisyon. Tawag sa inyo talaga. Yun ang tawag sa inyo. Salot.
Mahirap kasi banggitin dito yung word na yun kasi baka mamaya ma-demonetize tayo. Sayang naman yung effort natin, di ba? Hindi, bawal kasi banggitin dito yung mga hindi magagandang tawag like terorista, yung mga ganun. Yung mga komunista. Hindi maganda, bawal dito yun. Yung mga rebelde. Baka kasi mamaya, wala akong sinasabing ganun sila, ha? Wala akong sinasabing ganun sila. Pero bawal lang banggitin kaya hindi ko na lang binabanggit. Tuloy. Ang nagpapahirap sa ating bayan. Dagdag naman ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, wag na raw lokohin ni VP Sara ang publiko. Giit niya, ang tunay na oposisyon, wala dapat bahid ng korupsyon. Kapag 11 days confidential funds ginamit mo, 'di ba? Corruption 'yun eh. So kailangan po malinis yung record. Hindi. Nililin lang muna naman ng taong bayan. Pag ginamit, hindi. Kailangan mong gamitin. Para naman tong ano. Nag-aral ka ba o hindi? Alam mo, ang budget, pag hindi nagamit, may pinuntahang hindi maganda. Kailangan mong gamitin yung budget. Okay? Pag hindi mo ginamit yung may tira ka, ay bakit? Una-una, ang dating nun, para mong hindi ka nagtrabaho. Ngayon, maybe the question is hindi yung sa paggamit. Maybe your question is bakit nagamit in how many days? But again, the question is wrong. Why? Ang tanong, kailan ba niya natanggap? Magtaka ka kung natanggap niya January, tapos ginamit lang niya December in 12 days or sabihin mo na in 1 month. Magtaka ka. Pero kung ibinigay sa'yo, malapit na ma-ending, kailangan mo talagang paspasan at gamitin. Or else, ikaw naman na madadali. Huwag kang tatanga-tanga. Dapat talaga itong mga ganitong mga grupo na ito, tanggalin na ito sa sa kamera. Ewan ko ba bakit kayo mga kababayan, ha? Galit na galit kayo sa mga pero binoboto nyo itong mga ito. Magkano ba ang kasunduan ninyo dito sa mga to? Hindi, yun na kasi yun eh. Yun na may usapan dun eh. Ulitin natin na kasi yun yung laging pinupukul eh. Yung confidential funds o yung budget niya. Na sino ho may kasalanan? Ibinigay ho yun galing sa Office of the... Isipin nyo to, ha. Pinupunan nila yung mabilis na paggamit ni VP Sara Duterte doon sa budget na yon. Hindi naman nila pinupuna yung Office of the President na nagbigay ng late. Doon may problema eh. Yung paglipat ng pera na yon na late, may problema ho yun. Halatang inilagay sa alanganin si Vice President Sara Duterte sa pagbigay ng late ng budget. So yun ang problema doon, di ba? Tuloy. Second, nagsusulong ng karapatang pantao. So doon palang bagsak na. 'Di ba? Red tagger pa, ang daming mga issues. Kaya Hindi kayo nire-red tag, talagang ganyan kayo. We are just identifying you. No one is red tagging you. Dapat magalit kayo kay Joma. Siya ang nag-red tag sa inyo eh. Ang taong bayan lang, ang SMNI, si VP Sara Duterte are just identifying who you are based on the video na nilabas ni Joma. Di ba? Utang. Ginagago nyo ang taong bayan eh. para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, peke ang pagiging oposisyon ng bise. Yung Duterte Camp ay opposed sa ICC investigation, opposed sa Natural. Pero talaga naman dapat. Bakit? May sarili tayong hustisya. May sarili tayong korte. May sarili ho tayong Supreme Court. Hindi. Alam nyo, i-google nyo. Ano yung mga bansang pinapasukan lang ng ICC? I-google ninyo. I-google, kayo na hong tumingin mga kababayan. Tingnan ninyo. I-google ninyo. Sino yung mga pinakikialaman lang ng ICC? Matatawa kayo na tayo, matinong bansa, atat na pakialaman ng ICC. Hindi nyo ba naisip yun? Tayo'y isang matino, sovereign country,
Meron naman tayong gumaganang batas. Meron tayong mga pulis. And yet, pinapayagan natin ng ICC. Alam niyo ba ang pinakaikialaman lang ng mga ICC? Yung mga magugulong lugar na wala na talagang, alam mo yun, wala na talagang hustisyang nakukuha mula sa gobyerno. Tapos papayagan natin, hindi para nating inamin na inutil ang presidente. Hindi, ganun lang kasimple yun, ha? Ang pag-amin o pagsabi natin pagpasok sa ICC, pagpayag sa ICC, para natin sinasabing napaka-inutil ng gobyernong ito para solusyonan ang sarili nitong problema. At kailangan natin ng isang international court. Alam mo, sabi ko nga which is yan din na sinabi ni BP Sara Duterte, it's an insult to our court. Imaginein mo, kailangan mo ng International Criminal Court para usigin ang nagkasala sa Pilipinas, quote-unquote nagkasala. Ano ginagawa ng mga korte natin? Mga inutil? Ganun? Sa bagay, hindi kayo naniniwala sa korte sa bansa natin. Kaya nga may sarili kayong di ba? Panguhusga. O, pagka umalis sa inyo. O, di ba? Ano ginagawa ninyo? O, tama, mali. O, di ba? Sa bagay, may sarili nga kayo national anthem O, di ba? O. Hindi, totoo naman, may sarili silang national anthem di ba, na pinapa-recite nila doon sa mga estudyante na ano ba yun? Salugpungan ba yun? Ano ba yun? Yung sinakop ninyong eskwelahan? Oh. May ganun kayo sarili kayo di ba? Oh, anak kayo ng weteng. Hustisya para sa mga biktima ng... Hustisya ng mga, ako nagtatanong lang naman kasi nandito na rin naman tayo sa hustisya. Yung hustisya ng mga inabuso ng mga NPA. Hindi nyo ba i-discuss yun? Yung mga, hindi, ako nagtatanong lang naman ako, sir, ha? Yung mga ginahasa ng mga lalaking NPA, ng mga lalaking estudyante nila. Hindi mo ba pagtatanggol yun? O okay lang siya yun? Ako nagtatanong lang. Hindi ako, ito'y question ko lang. Kasi tandaan ninyo, yan ang inireklamo ng mga estudyante. Ako mismo, personal, nakausap ko yang mga yan. Yang inabuso ng mga NPA, nakausap ko yan. Nung nagpunta yan sa unang radio station na pinag-hostan ni Mocha, nagpunta yan mga yan, nakausap namin. Umiiyak po yan, mga yan. At sinabi nilang doon sa eskwelahan na yun, talagang inaabuso sila. Whether lalaki o babae, daig pa pala ang kulungan nito Mga manyakol pala talaga yung mga Hindi, sinabi nila yun Bakit hindi yun ang sabihan nyo ng hustisya? Hindi, ako nagtatanong lang. Bakit hindi yun ang gawin ninyong, tawagin ninyong hustisya? O baka naman nanonood ka lang sa mga nangyayari sa bansa natin. O, di ba? Gago! Hindi, kasi baka naman pinanonood mo lang yung mga nangyayari sa ating mga kababayan. O, hindi mo lang, hindi ka nagko-komento. Peking gera kontra droga, ganyan. Kung ayaw nila dyan, hindi talaga sila oposisyon na naglilingkod sa taong bayan. Para naman kay Albay Representative at Liberal Party President Edsel Lagman, Liberal Party pa rin ang tunay na oposisyon. Dahil ang tunay daw na oposisyon, isinusulong ang mabuting pamamalakad sa gobyerno, demokrasya, karapatang pantao at paglaban sa diktadurya. Malinaw daw na walang puwang si VP Sara sa kanilang oposisyon. Nang matanong naman si Lagman kung... Alam mo, ito si Lagman talagang Hindi ka mukha ng oposisyon, mukha ka ng... Hindi, alam mo yung itsura mo, hindi mukha ng oposisyon, mukha ng traditional politician. Hindi, eto makinig kayo na mabuti. When you say opposition, okay? When you say opposition,
there is a verb in opposition. What is that verb in opposition? Agree? Clapping? Appreciating? Hindi, di ba? Anong pinaka-verb ng opposition? Di ba to oppose? May tanungin ko kayo. Hindi nga kayo nag-o-oppose sa lahat ng ginagawa ng administrasyon na to. Tapos sasabihin nyo, kayo ang tunay na oposisyon liberal. Si De Lima, pinupuri si Marcos. Si Robredo, pinupuri si Marcos. Mga bataan ninyo, pinupuri si Marcos. Putang ina, paano naging oposisyon yun? Hindi kayo oposisyon, purisisyon kayo. Puri kayo ng puri. Purisisyon kayo, hindi kayo oposisyon. Paano naging oposisyon ng puri ng puri? Pinagtatarantado tayo nito ni Lagman eh. Alam mo, Lagman, merong akong bagay na kanta sa'yo. Yung upuan. Bagay sa'yo yun. Diba? Subukan nyo namang tumayo. Diba? Subukan mo naman tumayo. Ang tagal mo na dyan sa upuan mo. Dating Vice President Leni Robredo ba ay ang mukha pa rin ng oposisyon? Sagot niya, Ang last namin na pag-uusap ay siya ay tatakbo as mayor ng Naga City upang ipagpatuloy ang programa ng kanyang late husband. At siya naman ay sasama sa national campaign para sa senatorial slate ng... Alam mo, hindi na kami naniniwala dyan. Ganyan ang ginawa ninyo. Gusto mong malaman ng katotohanan? Eto, ngayon ko lang ikikwento to, ha? Ngayon ko lang ikikwento to. Hindi ko sure kung hindi ko pa naidaldal sa inyo to. Yung style nyo na si Leni Robredo tatakbo ng mayor, sinasabi nyo lang yan para hindi siya atakihin. Para hindi siya ang maging laman ng propaganda ngayon. Para si Tambaluslos, ang focus kay BP Sara. Yun ang totoo. Alam mo, bakit ko nasabi yan? Ganyan na ganyan din sinabi niyo no 2021-22. Ito sinabi mismo sa akin ni Yorme ito. Kung maalala nyo, there was a meeting between Yorme, Isko, at saka si Lacson. All along, ang nag-uusap noon si Isko at saka si Lacson kasi hindi nila alam kung sino ang parang magi-slide sa kanila pababa. Ang uniting factor supposedly ang Robredo's camp. Ibig sabihin, si Robredo ang dapat mag-unite sa opposition na lalaban sa pambato ng Marcos and BP Sara Duterte. So, nagkaroon sila ng meeting. Hindi nag-agree. Ayaw umatras ni Isko, ayaw umatras ni Lacson. Hindi ganon. Alam mo, kinabukasan, nag-announce si Leni Robredo na tatakbo siya. Tapos naglabasan ng lahat ng tarpaulin, lahat ng pink, lahat ng mga memes. Sabi nga ni Isko nun, nagulat silang dalawa ni Lacson. Kasi kaya pala sila pinabababa para tumakbo si Leni Robredo, suportahan nila. Ganong kalupit, ganong kamanipulative etong Robredo na to. Ibig sabihin, yung bait-baitan lang. Kaya nga, sa totoo lang, alam mo, ito, walang biro ito Si Yorme ayaw na si Robredo. Sobrang ayaw na ayaw niya. Pagka nagkukwentuhan kami yan, ayaw na ayaw niya si Robredo. Maybe yung iba, maaring, di ba, maaring mag-join siya sa iba. Katulad nila Grace po, ganyan-ganyan. Pero si Robredo daw sabi niya. Sabi niya, iyan ang pinaka nakita kong
Basta. Hindi ako sure kung ito yung eksaktong sinabi. Oh, yung plastic. Yun ang pinakasinabi niyang plastic daw. At kung ano yung sinasabi sa media, iba talaga. Kaya nga tawan-tawa siya. Kaya sabi ko sa inyo, eto baka ito way lang. Alam mo naman itong si anong pangalan nito, si Lacos. Eto, magaling ito sa sa panlilinlang. Nililinlang ho na niya ang etong si Tambi na hindi kami kalaban, hindi kami kakalaban sa iyo. Ano lang kami, malayo kami sa usapan, hindi kami mga Pero baka biglang sumulpot lang sila. Kasi nga, ang gusto nila, ang lahat ng lakas ni Tambi, lahat ng banat ng mga vloggers niya, ang targetin si VP Sara Duterte. Di ba? Yun ang dyan Talagang tatargetin niya si VP Sara Duterte. Para medyo, wag muna itong si Robredo. O nuwari, tatakbo munang mayor. Di ba? Ganun sa tingin ko ngayon nga, double time di ba? Double time ang mga ensimada mga bayarang vloggers. Double time mo sila na paninira kay VP Sara Duterte kasi nga hindi nila alam na ito maaring tumakbo yung si Robredo. Liberal Party at ang mga kaalyansa ng Liberal Party. Pero kung si dating Senador Antonio Trillanes ang tatanungin, hindi raw pwedeng maging mukha ngayon ng oposisyon si Robredo. Sa isang panayam sa Vera Files, iginit ni Trillanes na tahimik sa ilang issue si Robredo. Isa pa to. Alam mo, Trillanes, isa ka pa Ang sinasabi, yung ngayon pag-resign, putang. Talaga. Alam mo, may allergy talaga ako sa tanga. Sa totoo lang, Hindi, ito, walang biro ito, aminin ko sa inyo, Baka nga, baka uy, salamat naman, may gano'n. Aliwanag ng chatbox natin. EJ Warrior, salamat, Thank you naman. Kala ko. Alam mo, sa totoo lang, ito, ngayon ko lang sa inyo to aaminin, mga kababayan. Kaya po nawala ako nitong mga nakarang araw dahil medyo meron po akong hypertension. Medyo mataas po talaga yung dugo ko. Tapos alam nyo, na-realize ko talaga. May allergy po kasi ako sa tanga. Pag may napapanood akong tanga, umaakyat yung dugo ko. Oo, walang biro. Pag nakakakita ako ng tanga, yung bang sabi kong simpleng bagay, bakit ang tanga-tanga mo? Oo, medyo nagaganon ako. Naaalta presyon ako pagka nakakita ako ng tanga. Hindi naman sa ako Ma'am Z, salamat po Thank you very much. Punta ka na dito, baka marami din tanga dyan. Hindi alam mo, walang biro. Kaya mga nakarang araw, ang daming tanga pag nababasa ko minsan, nakakainit ng ulo. Bakit ganyan ang utak nyo? Kasi alam mo, ito, aminin ko na naman sa inyo. Terry Mag, salamat po. Medyo medyo nasobrahan ako ng kapapanood kay Mike Tae. Kaya itong linggo na to, nung napapanood ko siya, tapos pinanonood ko yung sabi ko, broadcaster ganito katanga. Kaya tuloy na hypertension ako. Medyo umakyat yung dugo ko this week. Bibian, Bernie, salamat po Kasi ito na naman to si Trillanes. Maiinit na naman ang ulo ko. Isipin mo, lagi nila sinasabi, hindi naman mukha ng oposisyon si Inday Sara kasi hindi siya nagsasalita. Putang ina. Peace. Ang usapan nga, yun ngayon. Yung ngayon na, siya ay nag-resign na. Oo, hindi siya nagsasalita noong mga una. Pero ngayon nag-resign na. Ibig sabihin, kasi simula pa lang
Kasi simula pa lang. Tapos sasabihin mo, hindi nagsasalita. Kasi simula nga eh. Ang tinatanong, mula ba ngayon siya na magiging mukha ng oposisyon? Mula ngayon! Ano ba? Yes. Ay, nako. Alam mo, Diego Latigo talaga, kamuntikan ko na talaga masabi yung tanga. Ayoko talagang sasabihin yung tanga. Sa totoo lang, ayoko talagang sabihin yung tanga. Kasi kaya lang talagang tinan mo. Feeling ko ngayon, mataas na naman ang dugo ko. Dahil nakakita na naman ako ng EJ Warrior, andyan na yung scam sa'yo. Si Jay Guevara, oo nga eh. Nako, ituloy natin to. Mas mainam pa raw na si Senator Risa Hontiveros ang manguna ngayon sa oposisyon na nasa gitna ngayon. Yung Tiberos. Puro lang siya eh. Sariling interest lang yung inaano niya eh. Wala namang, sus. Ayan na, mukhang ito na ipupush nilang tumakbong presidente tapos mag-a-apply ka na naman vice president. Ay, nako. Mag-a-apply ka na namang vice president. Hindi ka naman mananalo. Sa totoo lang, kahit dapat nga barangay captain ang tinakbo mo. Huwag ka nang tumakbo ng mayor, baka mapaya ka lang. Totoo lang. Kinuha mo pa yung mga insimada vlogger. Wow! Talaga naman. Alam mo, ito lang sasabihin ko sa'yo, Trillanes, makinig ka. Palpak na nga yung mga insimada vloggers eh. Hindi nga nila mapataas-taas si Romualdez. Tapos kinuha mo pa. Kabagay, wala namang papatol sa'yo kung hindi yung mga kilalang kilalang for the views at saka mga kilalang jukebox. Sabi ni JC Doha Qatar, di kasi nila matanggap na merong matalino na oposisyon. Nakala nila executive sa katangahan ang pagiging Basta yun na yun. Ingatan nyo po ang puso mo, sir. Oo nga eh. Yan talaga, iniingatan ko puso ko kasi habang nakakapanood talaga tayo ng maraming tanga. Katulad nito, diba yung katulad nitong komento nitong isa, tahol. Anong klaseng komento yun? Pag mga ganyang klaseng komento, halatang troll. Alam mo, pagka kayo troll, ibig sabihin yung binabayaran lang kayo para magkomento. Pag kayo ganyan, ibig sabihin, hindi nyo kayang magkaroon ng organic followers. Ibig sabihin, ganun kayo kahina ang kukote. Kailangan nyo pang magbayad. So, anong klaseng katangahan yun? Tama, mali. Ng aksyon. Ayon naman sa isang list, marami ang grupo ng oposisyon dito sa ating Newscaster na pala to si Jet Li. Maria Sudo, maraming salamat. Ohayo gozaimasu, banat bay, arigatou gozaimasu. Thank you, Maria. Viema Love, salamat po. I love you. bansa. Nariyan ang Makabayan Bloc, ang Liberal Party at iba pa. Kaya kung sasabihin Nandiyan ang Makabayan Bloc, Liberal Party, lahat naman sila puri ng puri. Di ba? Sasabihin nilang sila ang oposisyon, puri naman sila ng puri. Ganun. Sabi ko, ano ba definition yun ng oposisyon? Magkaanuhan muna tayo, magkasundo muna tayo. Ano ba definition yun ng oposisyon? Yung mukha lang kayong kontrabida, ganon? Mukha lang kayong kanto boy, mga tambay sa palengke. Hindi yun ang ibig sabihin na oposisyon, ha? Ang oposisyon, yung nag-o-oppose sa polisiya ng gobyerno. Sino sa inyong nag-o-oppose sa ginagawa ng kapalpakan ng gobyerno to dito sa West Philippine Sea? Hindi, ako nagtatanong. Di ba? Yung liberal ba? Nag-o-oppose sa ginagawang kapalpakan sa WPS? Hindi. Paano naging oposisyon yun? Tama, mali. Puri sila ng puri. Tama yung ginagawa ni Marcos. Tama. Paano naging oposisyon yun? daw na si VP Sara ang magiging bagong leader ng entire opposition ay hindi raw ito mangyayari.
Paliwanag ng political analyst na si Isa pa to. Antonio Isa pa to. Eh, naku, no comment ako dito sa balimbing na to. Dating Duterte supporter to eh. Alam ko kung ba't lumipat to eh. Personal issue eh. Magkakasama sila nila Thinking Pinoy nun. Alam mo, eto ha, bibigyan ko kayo ng istorya. Gusto nyo ng insider? Ha? Gusto nyo insider? Gusto nyo ng kwento? Sabihin nyo muna, gusto namin ng kwento, pero pakinggan muna natin. Pag sinabi nyo gusto nyo ng kwento, kay kwento ko sa inyo. Pero kung ayaw nyo, eh wala, ayaw nyo. Contreras, baka ma-isolate na ang mga Duterte, lalo tila nagkakasundo na raw ang mga tradisyonal na oposisyon at ang Administrasyong Marcos, partikular sa issue pagdating sa tensyon sa West Philippine Sea. Lalo't nananahimik dito si VP Sara. Baka nakakita tayo ng mga bago ng alliances, bagong unity. Mag-realign ng mga forces ng mga dating mga galit kay PBBM. At dapat mag-ingat Ang pangit ng analyzation. Hindi pang professor. O, kwento ko na. Tuloy ang natin. Duterte camp. Kasi baka yun ang kanilang albatros. Baka yun ang maging Achilles heel nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ito, kaya kwento ko na sa inyo. Ito, istorya ito ng mga vloggers. Handa ka na ba, Boss Dada? Ha? Kikwento ko sa inyo. Istorya ito ng mga vloggers noong 2016. Noong 2016, kasama pa ito eh. Kasama yan sa mga unang-unang gathering. Makikita niyo yan, may picture yan. Binanatan nga ng mga Pinklawan camp yan eh. Na kesyo, mga inano daw ni PRRD. Sama-sama yan. Nag-picture-picture pa kami. Kasama pa yan sila Badoy, bla bla bla. Yan. No? Tapos, unang-unang pagkasama pa lang, siyempre mga matatalino, mga profesor, mga matataas ang ihi, feeling nila matalino sila. Hindi una, suporta sila kay Duterte. Tapos, biglang si Mocha ina-point. Alam mo, ito walang biro Marami ang tumaas ang kilay nun. Marami ang tumaas ang kilay nun na laging nasa isip nila, mas matalino naman kami kay Mocha eh. Mas magaling naman kami bilang vlogger. Oo, siya ang pinakamarami. Pero mas matalino naman kami kay Mocha. Marami niyan. Kaya marami ang bumitaw nun. Ayoko na lang pangalanan sila eh. Kasi hindi naman sila aamin. Mga profesor, o mga English speaking, may English speaking dyan, o may mathematician. Lahat yan. May abogado, mga lahat sila na parang hindi naman tama yun. Kaya nga ginawan pa nila istorya. Siguro kasi maganda lang si Mocha kaya in-appoint ni PRRD. Hindi nila alam. PRRD can see through a person. Anong ibig ko sabihin? Alam ni PRRD kung kiss-ass ka lang. Alam niya kung sumisip-sip ka lang kasi meron kang gustong makuha. O di kaya ikaw ay may alam mo yun, may interest ka. Ganun ang mga Duterte. Kaya nga papansinin ninyo, bakit ngayon kitang-kita nila na ang Banateros ganito at pagka merong kailangan tawagin vloggers, tayo ho ang tinatawag. Kasi alam naman ho nila na wala po akong interest. Noong panahon na nakakausap ko si Pangulong Duterte, hindi ako naglapit ng proyekto, hindi ako naglapit ng Mr. President, i-appoint mo nga ako. As a matter of fact, si Mocha, hindi ho nagpa-appoint yan. I think 3 times or 4 times after the election at manalo na si Pangulong Duterte, 4 times siyang sinasabihan. Gusto mo ba ng kailangan ka ng na ganito. Ayaw, umihindi si Mocha. LMB, salamat po. Ganun siya lagi. Ayoko po. Yung iba, kakapanalo pa lang, nagpapasa na kagad ng kanilang mga resume. Kami, una-una, alam namin kasing hindi naman namin linya yan eh. We supported the president because we believe Duterte. That's all. We believe Duterte. Kaya nga, hindi kami lapit tapos biglang, kami alam namin.
kilala namin ng mga vlogger na mga lumapit. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, eto ha, maniwala kayo sa hindi. Yung nangyari noong 2016, yung mga nagkalasan, yung mga napunta kung saan-saan, quote-unquote, DDS sila. Naging DDS lang naman sila after the election. Naging presidente na si Pangulong Duterte. Tapos eventually, unti-unti silang umaalis because hindi sila nabigyan ng pabor. Hello? Ang dami niyan. Kung i-rewind ninyo, ang dami niyan. Hindi nyo lang siguro alam kung ilan yung mga naan doon na mga pangalan. Hanapin nyo yung mga pictures na yon. Bakit yung iba biglang tumalon sa kabila? Kasi may mga hiningi na hindi ibinigay. Tapos na ini sila, ibinigay kay Mocha. Kaya nga sabi ko sa inyo, this is a repeat of history in vlogging. Kaya ako, mataas ang aking radar sa mga vlogger na nagiging oposisyon. Yung nung una, todo ng kampanya. Oo. Marcos pa rin. Marcos pa rin. Tapos nung hindi napagbigyan, iba na ang tono. Narinig ko na yan. Repeat lang yan. Kaya nga ngayon, maniwala kayo sa hindi. Pag ako, nakakaamoy ako ng vlogger na ganyan, yung feeling importante, kailangan gawan mo ng pabor. Ang taas ng radar ko dyan. Alam ko kasi, one way or another, babaligtad dyan. Pag hindi mo napagbigyan, maraming ganyan. Kaya nga sinasabi ko dito sa grupo ko laging, ano tayo? Pag tayo, meron silang ginawang pabor, go. Ibig sabihin, kung okay. Kung wala, pinag-antay ka dyan, tiis lang kayo. Talagang ganyan ang buhay. Kung ayaw ninyo, di sa bahay na lang kayo, katulad ko. Hindi, totoo, di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Kung ayaw mo mapagod, kung ayaw mo magantay, sa bahay ka lang. Di ba? Oh, pero, yun nga yung sinasabi ko, dapat, mawala yan. Kasi repeat yan eh. Maging careful kayo sa taong feeling importante, feeling pag wala siya, walang mangyayari sa rally. Putang ina, maniwala kayo. Nakita ko na yan. Napanood ko na yan. Alam nyo, eto, sabi ko nga sa inyo, nakita ko na yan. Si TP ang pinakahalimbawa ng matalino, magaling, pero ginamit sa mali. Oo. Yan ang taong kita nyo. Saan niya ginagamit ngayon? Hindi, kung talagang para sa bayan yan. Bakit bigla siyang nawala? Ay, naku. Wag ako. Ipupusta ko sa inyo, one way. One day. Magiging opposition na naman yan. Tingnan nyo. Kasi may narinig ako eh. Tumigil eh. Narinig ko lang naman tumigil. At may ano ako dito, pruweba ako. May nakita ako. Kaya one day, magsasalita uli yan. Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, diyan ako believe sa mga kay Pangulong Duterte. Bakit kanyo? Never nagpaasa ng kahit na anong vlogger. Hindi kahit kailang nag-abot sa vlogger. Never. Pag-aabot. Kasi pag inabutan mo yan at nasanay yan, naku, maniwala kayo sa hindi. Pag nasanay yan, tas bigla mong itinigil, magiging opposition yan. Maniwala kayo sa hindi. Kaya careful kayo doon sa mga naaamoy nyo na mukhang perang vlogger. Yung nanghihingi sa live, putang ina, maniwala ka, one day, magiging opposition yan. Pag hindi na nakinabang sa inyo yan, aalis yan, maghahanap ng ibang content. Kita mo yung isa, di ba? Tama yung, eto, yung kinontra ko si Bagong Lipunan, di ba? Marami sa inyo nagalit. Ano sabi nyo sa akin? Huwag
Huwag na kasi kayo mag-away. Bati-bati na kayo. Kayo mag-away ka. Bakit mo binabanatan si Bagong Lipunan? Ano yun? Duterte supporter yun eh. Bakit? Diba? Ganon-ganon pa kayo. Galit na galit kayo sa akin. Bakit si Bagong Lipunan? Tandaan nyo? Ano nangyari? Am I right or am I wrong? Diba? Ano? Napatunayan ko yung sarili ko sa inyo nun. Amoy na amoy ko na for the content yung mama. Ngayon, wala na siyang content. Ano na siya? Hindi na niya alam kung saan nang pupunta. Diba? Sus, maniwala kayo. Ganun na ganun yun. Kaya nga, yung mga madramang mga vlogger dyan, iwasan nyo yan. EJ Warrior, salamat po. They are not really for the love of country. They are for themselves and their content. Maniwala kayo sa akin, no? Parang ito. Panoorin nyo ito, ha? Maganda ito, eh. Ilang araw matapos siyang patutsadahan ni Davao City Mayor Baste Duterte, nag-Facebook Live si Senator Bongo. Kasama rito ng senador ang ama ng alkalde na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang Facebook Live nito hindi tungkol sa birado ni Baste, kundi para pabulaanan ang kumakalat na ulat na pumanaw na ang dating Pangulo. Sa mga nagpapakalat sa TikTok, merong masamang balita kay former President Duterte, hindi po yun totoo. He is alive and kicking at binabati kayo. Mga kababayan ko, kumusta kayong lahat? Ako po yung matanda na. At hindi natin maiwasan yung balita na ngayon nagkasakit. Wala naman akong sakit. At feeling ko, hindi naman ako mamatay ngayon kagad. Tiniyak din ni Go na long-time aide ni Duterte na hindi niya pababayaan ang dating Pangulo. Hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya at mahal na mahal ko po siya. Noong Lunes, kinwestiyon ni Davao City Mayor Baste Duterte kung bakit wala raw imik si Go sa mga issue sa kanilang lungsod. Git pa ng alkalde kung may plano pa ang senador na... Hindi nyo napapansin, yung mga talagang may kakilala kay Senator Bongo, kay Pangulong Duterte, hindi ho nila pinitik si Senator Bongo. Binabayaan lang nila si Baste. Kasi karapatan ni Baste yun bilang isang Dabawenyo na to demand something from a Dabawenyo na bilang isang senador. Pero mag-iingat kayo ha, sa pinagsasabong itong si Senator Bongo at itong si Baste na vlogger na kunwari Duterte supporter pero binibira na ngayon si Senator Bongo. Mag-ingat kayo. Bakit to? Hindi ho yan totoong maka-Duterte. Gusto lang yan ng content kasi tandaan ninyo hate content is malakas yan sa social media. So, instead of pagbatiin nila yung dalawa, itong si Baste at saka si Go, they will fuel it. Alam nyo, they're not really for PRRD. Kasi kung kilala nyo talaga si PRRD, hindi niya babanatan o hindi niya kokontrahin si Senator Bongo at aawayan. Yung nilabas ni Baste, kanya hong personal lamang yon bilang isang Dabawenyo. Walang mali doon. Hindi ho yun, galit siya kay hindi ho gano'n ng mga Duterte. Galit ako sa iyo. Away tayo, away. Hindi na tayo bati. Hindi na tayo bati. Hindi gano'n yun. Yun ay pagpuna lamang. Nagkataon lang, hindi tayo sanay the way they say it. Kasi, alam mo naman si Basti, pag nagsalita, medyo, alam mo yun, parang prangka masyado. Di ba? Pero, hindi ho ganun. Hindi ho ganun ng mga Duterte. Kaya yung mga sumasalsal at sinisiraan ang si Senator Bongo na vlogger at kuno nagpapalabas na kumakampi sila kay Baste. Ingat kayo.
Kasi meron akong alam. Eto, sasabihin ko lang sa inyo ha. Huwag niyo sasabihin ito kay Boss Dada kasi magagalit yun pag sinabi niyo. Ha? Wala naman si Boss Dada dito, di ba? Huwag niyo sasabihin ito ha. Kasi wala naman. Kasi may mga naiinggit na hindi naman naiinggit. Hindi. Ito ha, we are not appearing na malapit kami kay Baste ha. Hindi. Nagkakataon lang na wala si Dada, wala. Nagkakataon lang na nakakausap. At nagkakataon lang na may tiwala siguro si Baste sa amin kaya nagpapa-interview siya sa amin. Ha? Pero meron kasi diyan ibang vlogger na para lang makalapit sila kay Baste, gagamitin nila ito para pag-awayin, para kunwari kakampihan nila si Baste, aawayin namin si Senator Bongo para sa'yo. Ulul! Hindi totoo, may ganyan. May ganyang klaseng grupo ngayon. Ibig sabihin, hindi ho talaga sila Duterte. They do not know anything about Duterte. Kaya nila gagamitin yun. Gets ninyo? Para lang, alam mo yun, para lang may content sila, para lang makasip-sip sila kay Baste, para, kami ang mga mali. Sorry. Kami ang mga Bisaya, dapat kami ang kausapin mo. Maniwala ka sa akin. May mga ganon. Hindi ko sinasabi, wala akong tinutukoy ha. Huwag na din kayo magbabanggit. Ang magbanggit dyan, iba nyo na kagad ha. May ganon may inggit ika. Sabi ko, alam niyo yung inggit ninyo, kakainin kayo niyan. Wag ganun. Una-una, hindi naman kami siguro, gwapo lang talaga ako, ganun. Kaya nagpapa-interview si biro lang. Nanonood pa naman sila dito. Baka sabihin, ang kapal ang mukha mo, banat ba? Hindi, kasi siguro, wala naman kasi kaming wala kaming hangarin. Kasi, alam mo, naaamoy kasi nila yan naaamoy nila pag gusto mo lang dumikit kasi may pakinabang ka, at naaamoy nila yan kung gusto mo lang kasi talagang tumulong. Kami po tulong lang. Honestly kami kami nila Boss Dada, tulong lang kami. Hindi sa gusto na, alam mo, ang mga Duterte, especially si Baste, galit yan sa user. Galit yan sa user. Kita nyo naman, di ba, nung ginamit siya ni Senator Amy, pinunan niya na kaagad. Si Senator Amy yun, ha? I mean, etong si Bastin to ang talagang derecho, ito masarap maging pangulo. Ito, walang biro ito, ha? Ito ang gusto ko maging pangulo. Alam mo kung bakit? Kasi pag hindi niya kursunada, hindi na siya yung paligoy-ligoy. Alam mo yun? Hindi siya yung, okay, sige, smile. Pag bullshit siya. Pag inis talaga siya. Yan yung gusto ko. Ayoko kasi, naiinis na ako dun sa mga politikong bait-baitan. Ang dami kong kilalang bait-baitan na politiko. Ang bait pagkakaharap ka. Pero pag may problema ka na, ay putang ina, maniwala ka, nawawala. Gusto nyo magpangalan ako? Hindi, alam mo, madami akong alam Madami akong kilalang ganyan. Ang bait-bait sa telebisyon, ang bait-bait sa media. Pagkakailangan ka, ang bait-bait. Totoo. Pero pagka may trouble ka na, ikaw na yung problema at kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng at wala silang mapapalang press release, ay grabe. Grabe. Para kang hindi kilala. Parang, okay. Sabi, name please. Wag po kasi personal. Baka mamaya sabihin nila, baka magiging libelous pa yan. Kasi personal yun di ba? Hindi pwede. Tuloy natin. Bakbo sa susunod na eleksyon, dapat ipakita niya na kaisa siya sa mga kapwa niya Dabawenyo. Mga kapatid, Cheryl. Ayan So, ayan po. Kaya sana nga talaga ito si Baste Sunday. Medyo, alam mo yun,
maisip niya uli na tumakbo sa isang mas mataas na posisyon. Feeling ko naman Feeling ko sa ngayong nangyayari to, feeling ko Baste would be after. Eto ako, eto, nasa isip ko. Sa isip ko lang naman to. Pwede kayong mag-disagree, pwede kayong mag-agree. After BP Sara Duterte, Baste. After BP Sara Duterte, Baste. Alam mo, eto kalimutan ko na nung bansa to. Meron ako isang pinanunood na bansa na sobrang gulo, sobrang narco state na. Tapos may isang batang presidente na pumasok, tapos napatino niya yung bansa. Pero syempre, radical yung presidente na yun. Radical talaga. Kakaibang klaseng presidente, pero napatino niya. Bata pa ho Kaya ako agree ako Kasi, isipin nyo na lang, yung tapang ni Baste, yung pagiging straight niya, yung pagiging prangka niya, ilagay mo sa pagka-presidente. Wow! Sabi ko sa inyo, panalo yun. That's a perfect ingredient for true change. Hindi ako. El Salvador yun. Yung sana nga ho Sana talaga. Hindi ako sure kung El Salvador sinabi lang nito isa. Pero napanood ko yun. Grabe yun Sana pagka nangyari, di ba, si BP Sara Duterte, tapos si Baste. Ang ganda. Sana lang naman. Kaya lang ang mga Pilipino, ewan natin. Baka after BP Sara Duterte, bigla na naman magtanga-tangahan. At iboto naman si ewan ko. Ito, panoorin nyo ito Grabe ito, pangyayari nito. Abang natin ito. Medyo hindi maganda itong nangyayari na ito. Naku, asa na yun? Bakit hindi ko na ilagay? Wait lang Ganda pa naman ito kasi yung pangyayari dito sa napaka-importante na mapag-usapan ito. Ito. Pag-usapan natin ito. Ayan, wait lang Napaka-importante na alam nyo, meron akong dito sa nangyari dito sa video na to, nilabas ng AFP. Ayoko man isipin na ito'y isang drama. Pero may mga questionable kung may mga tanong ako na hindi ko malubos maisip kung bakit ganito ang nangyari. Wait lang sandali. So ito, play lang natin. Yan. Play. Pasok. Navy na barbaric at mga kawatan ang pangunguyog ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo na kasama sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Bukod kasi sa panggigit-git at pagnanakaw ng mga armas, tinutukan pa nila ng patalim ang mga Pilipinong sundalo. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Harap-harapan ng Ay, sandali. Oy, ingay mo. Eto. Talagang binulugan. Siguro kamag-anak ni Jojo ito. Hindi ito binulugan talaga. May patalim. Again hindi ko kinakampihan ng China dito. Hindi ko kinakampihan ng China. Mali ang ginawa ng China, pero meron ako nakikitang mali. Loading. Ayaw mo na yung loading. Okay lang yan. Tuloy natin, ito. palakol ng tauhan ng China Coast Guard ang sundalong yan ng Philippine Navy nang tangkain niyang alisin ang tinali nilang lubid sa rubber boat ng Pilipinas. Nangyari yan sa kasagsagan ng resupply mission ng militar sa Ayungin Shoal noong June 17. First observation. Okay na ba? I-refresh nyo lang kung naglalag, refresh nyo lang. Hindi naman naghang Ayos naman ako Bakit pa sinasabi nyo naghang? Ayos naman refresh nyo lang. Okay? Okay?
Oh, i-refresh nyo lang. Unang observation ko, ha? Sandali. Isang observation ko, Coast Guard ng China. Okay? Ang humarang. Ang hinarang ay Navy ng Pilipinas. Correct me if I'm wrong. Kasi yun yung nakikita natin dito ngayon sa video na to. So, ibig sabihin, kasi when you say Coast Guard, by nature or by international definition ng Coast Guard, they are civilian in nature. When you say Navy, they are part of the military. Although, sabi nga ng ilan, yung Coast Guard daw naman ng China, it's under the military. Still, in international definition, Coast Guard is a civilian in nature. Okay? So, Coast Guard, may dalang itak, may dalang palakol, Navy, may mga barel. Tuloy. Sa video, kita kung paanong kinulog ng mga taga-China Coast Guard ang mga rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy kahit nakadaong na sa gilid ng BRP Sierra Madre. Bit-bit Alakol, bato, ang mga kutsilyo, bahan nila ang mga sundalong Pilipino na huwag lumapit. Saka pinagbubutas ang rubber boat ng Navy. Habang nagkakagulo, narespondehan naman ng isang sundalo, si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, na naputulan ng daliri matapos alam mo, maipit sa rubber boat nang bigla silang banggain ng China Coast Guard. Kita rin ang usok galing sa binato sa kanilang tear gas ng China. Hindi pa dyan natapos dahil ang ibang bangka pinagtatagalan ng sibat ng CCG para mabutas. Ang isang ito sa pulpa sa video na may ninakaw na supply sa rubber boat ng Pilipinas. kasi kung titignan mo lang ito ng ganito, magagalit ka. Ngayon ng China, hayop, hindot, animal. Di ba? Ganun kagad ang una mong mararamdaman eh. Bakit tayo inapi nitong China to? Bakit tayo tinarantado nitong China to? Pero kung iisipin mo, sandali. Coast Guard yun eh. Kita niyo itsura nung ano eh. Kita niyo itsura nung mga sa Pilipinas. Di barel, nakamahaba. So, hindi ko may connect. Armado tayo pa nabutasan. Armado tayo pa inaapi. Hindi, isipin nyo na mabuti yun ha. Yung Coast Guard ng China, puro butas lang. Ewan ko, unless, kasi yun yung nakikita ko ha, na bibyo ko. Oh, kasi maaring hindi yung ibang angle, di ba? Hindi natin masabi. Kaya nga, based lang dun sa nakikita natin. Okay? So, ano ito? Ito ba ay isang hakbang na para sa isang gera? Tama ba ang ginawa ng Pilipinas? 'Di ba? Tama ba ang ginawa ng Pilipinas na hindi pumalag? Meron tayong kakayanang pumalag pero hindi tayo pumalag? Bakit tayo nagpunta diyan na bitbit natin ng lahat ng Navy? Tapos hinayaan lang natin na paluin, ay hinayaan lang natin, pero meron tayong armas. Hindi, ito'y simpleng tanong lang. Di ba? Meron tayong armas, we did not defend ourselves. Tapos meron kayong pamalo, pinalo-palo nyo lang kami. Kayo mag-isip nun. Ano kwento sa tingin ninyo ang gustong mangyari nila? Di ba? Para lumabas na umatake na ang China. Pero tingnan mo ha, dito ka kasi magtataka eh. Kung eto na pala ang nangyayari,
eto na pala ka-rude and kagago ang China. Bakit hindi natin ma-apply yung treaty against the Americans? With the Americans pala. Bakit hindi tayo humingi na ng tulong? Hindi na natin ano yung treaty na yon. So what is this? You understand what I mean? Lusob ka dyan, may dala kang baril, pinanood mo sila, pukpukin mo kami. Pukpukin mo, sige lang, go. Maximum tolerance, sabi nga sige lang, maximum tolerance, Bakit? Alam mo, ito nakita ko dito Ito ipaano ko lang naman. Sana mali ako. Okay? Sana mali ako na gusto na nitong ilan nating kababayan na gusto na talagang magkaroon ng na manawagan sa Amerika at maano na yung mutual defense treaty natin with them. Kaya lang, siguro, along the way, may nagsabing, sandali, wala namang armas yan Wala namang ginawa silang Kaya nga, magtataka ka dito, bigla may pumigil. Hindi pa pwede, apply yan. Hindi pa pwede. Habang ang speedboat na yan, inararo pa ang ibang Pilipinong sundalo. Tandaan nyo kasi may rule of, may rules dyan. Kung ano yung kailan ka gagamit, kung kailan ka lalaban, di ba? Kinagabihan, narespondihan ng Philippine Coast Guard ang tropa ng Philippine Navy. Pero bantay sarado pa rin sila ng China. Sa mga larawan naman na ibinahagi ng AFP matapos ang insidente, kita ang isa sa mga rubber boat na tadtad ng butas. Basag-basag din ang windshield, communications at navigation equipment ng ibang bangka na sinadya raw wasakin ng China Coast Guard. Pati cellphone ng mga sundalo, sinira. This barbaric, this piracy, they are thieves. This illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions of China does not reflect the intention of their country to be a global power. Other countries Sabi tuloy ni Cathy Flores, pinrovoke for a video that they can circulate and lay false claim. to be wary of this. Sa mga video na inilabas ng AFP, kapansin-pansin naman na hindi armado ang mga Pilipinong sundalo. Paliwanag ng Philippine Navy, mas minabuti nilang magtimpi para hindi lumala ang gulo. Anong option natin? Barilin? Hindi po pwede. Sapagkat ang ating instruction, the rules of engagement are very clear. Hindi naman tayo nagpabaya. Pero ang dala natin, bare hands, may mga konti tayong mga gamit sa barko na hindi naman talaga offensive in nature. Dahil naman sa sobrang lapit ng mga Chinese sa BRP Sierra Madre, kulang na lang ay Again ako, ulitin ko malupit ang ginawa ng China. Dapat talagang tutulan ang ginawa ng China. Hindi ko lang maintindihan bakit ganito ang ating reaction. Bakit, alam mo yung pupunta tayo doon with all our Navy, tapos ginanya na tayo and hindi tayo nag-react. So may konti tayo atang problema. May konti ata tayong problema na parang ako napapaisip tuloy. At saka maraming kababayan natin na napapaisip na parang ano ito? Drama ba ito? O we want na makita ng lahat ng mundo na ang kasamaan ng China? Kaya bibidyo na lang natin? Yun na lang ba ang panlaban natin? O akala ko ba tutulungan tayo ng Amerikano? O asa na yung sinasabi niyong tulong ng Amerikano? Ngayon, sinasabi niyo, hindi pa ito? So anong ibig sabihin ito? I mean, malala na itong ginagawa nila eh. Tapos hindi pa rin tutulong ang Amerika? O ano ba? Ano ba talagang ang lagay? Mampamismo sila sa tinuturing pa rin na commissioned vessel ng Navy. Pero tingin ng maritime security expert na si Ray Powell, hindi ito gagawin ng China dahil alam nilang mauuwi ito sa giyera. China has avoided
directly assaulting the BRP Sierra Madre, in part because that would clearly cross the line. Dahil sa tindi ng naging garian sa ayungin show nitong Lunes, naniniwala ang ilang eksperto na napapanahon ng pag-usapan ng Pilipinas at Amerika ang pagpapagana sa Mutual Defense Treaty. Sa ilalim nito, obligado ang Amerika na saklolohan tayo sa oras na atakihin ang mga tauhan at alinang barko ng Military at Coast Guard sa West Philippine Sea. Para kay Powell, direktang pag-atake na sa Pilipinas ang ginawa ng China Coast Guard noong Lunes. Dahil dito, pwede na raw paganahin ng Pilipinas ang Article 3 ng Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Ito ay para masimula na ang pag-uusap para sa susunod nating hakbang. Hindi naman daw ibig sabihin nito na sasabak na tayo sa gyera. Pero sa pamamagitan ng MDT, pwede raw pag-usapan ang posibleng direktang partisipasyon ng Amerika sa mga susunod na RORE mission, lalo't dehado tayo sa China. China has force overmatch. It has more ships. It has larger ships. It is able. And sabi nitong Kano, ang China hindi pa tayo kasi marami silang weapon. Ang China ganito, they have more ships ganyan. Sa madaling salita, ano nangyayari? Eto, ipapakita ko sa inyo kung ano sa tingin ko nangyayari. We're being provoked into a war simply because of this. Eto, panoorin ninyo ha. Eto, makinig kayo. Kasi ginawa nila sa Taiwan, pwedeng gawin nila sa atin. Inaprubahan na ng US State Department ang posibleng pagbebenta sa Taiwan ng mga drone at missile na aabot sa halagang $360 million. So ngayon, na lumalala ang sigalot doon, tapos sasabihin nila, matindi ang panggera ng China. Taiwan, bili kayo sa amin, marami kami. Bili na kayo. Marami kami bebenta na para panlaban ninyo. Ano ibig sabihin? Ganon din ang tono ni Powell kanina na sinasabi niya na easy lang tayo kasi mahirap banggayin ng China, matindi mga gamit nila, kagamitan nila. Tapos may pipitik. Bili na kayo ng mga gamit kasi yung Taiwan bumili nga sa amin eh. Yung Taiwan bumili na. Bili na kayo rin sa amin. Para meron kayong panlaban. Ba't naman pumayag ang Pilipinas? Alam mo kung bakit? Siyempre, pag may bibili, may proyekto, sino mangunguna dyan? Yung opisyal ng Pilipinas. Magkano ba sa amin dyan? Bibili namin ng ganito. 20% sa amin. Pandagdag natin ng pang-eleksyon. Tama, mali. That's why they are agree. Sasabihin nyo sa akin, banat bay, napaka naman yan, yung conspiracy mo na yan, napaka masyado naman atang ganyan na baka demonyo ang tao. Hindi, baka sabihin nyo, ganyan na baka, grabe naman kademonyo mga tao. Tandaan ninyo, human nature yan. When the love of money comes in, wala nang sinasanto-santo yan. Wala nang pakialam yan, whether magkagera o gagawin nila yan. Tandaan ninyo sa kasaysayan, ganyang kalupit ang tao. Ha? Halimbawa, bigyan ko kayo ng pagkakataon. Ano ginawa ni David? Si David do ito months after God's. Basta, yun. Di ba? Ano si David? Maayos na matinong tao. Isa sa pinaka-kilalang hari ng Israel noon, di ba? Si David. Ano ginawa niya? Ito, tunay na kwento ito. Pinakita siyang babae, chicks. Whew! Ganda nitong babae to. Naliligo ba naman? Naliligo sabi Sino ba asawa niyan? Yung asawa niyan, isa yan sa mga kawal nating leader na kawal. Ganun ba? Para magkaroon tayo ng pagkakataon. Si David to ipadala mo yan. Yung kawal na asawa niya, ipadala mo para masolo ko yung asawa.
nakikita niyo yung ibig sabihin? Yun ho ay isang man of God na nagkamali. Yan, David is a man after God's own heart. Di ba? Ibig sabihin, what do I mean? Hindi ko binabagsak si David, ha? Hindi ko binabagsak si David. Ito ang sinasabi ko. Pag pumasok ang kasalanan at kademonyuhan sa puso ng tao, kahit yung mapahamak na yung asawa ni Bathsheba, pinadala niya talaga sa gera. Naintindihan nyo? Ito, kung kikita ko, okay lang magkagera. Basta yung gobyerno ko bumili ng armas sa halagang bilyon-bilyon dolyar, may kakatkong. You understand what I mean? Nakukuha nyo yung prinsipyo doon? Ibig sabihin, it's not something na hindi gagawin ng tao. Pag ang tao, nalulung na sa kasalanan, nalulung na sa ito'y kanyang motibo, kumita ng kumita, maniwala ko kayo sa akin sa hindi. Kahit ipahamak niya ang buong bansa, gagawin niya para lang kumita siya ng malaki. Dahil sa gera, may pera. Yan ang lagi niyong tatandaan. Sa gera, ang laking pera niyan. Mantakin mo, isang bala lang niyan, magkano na? Oh, lalo na yung bala ng kanyon, di ba? Oh, antindi. Milyon-milyon yan. Kaya, bakit sa tingin nyo gustong, ito isipin nyo na maigit, bakit lawak-lawak naman ng kalintik na karagatan na yan? Bakit kailangan yung mag-away dyan at mag-provoke? Pataasan ngayon ng ihi. Yan ang totoong pataasan ng ihi. Di ba? Kasi nga ho, pag may gera, may bibilin tayong weapons, may bibilin tayong ganito, may bibilin tayong ganito. Kumita yung Amerika, kumita yung opisyal natin. Sino? Ngayon, ang kawawa. Sabi nito, bakit ba we do not have budget for the arms, but hindi nila lang ipamigay ang pera sa... Naku. Alam mo, if there is a will, there's a way. Ha? Yung wala tayong budget, mangungutang lang tayo eh. Mangungutang at mangungutang tayo. Alam nyo ba na sobrang lumolobo na utang natin? Dahil sa kung ano-anong inuutang ng gobyerno na ito. Laki na ng utang natin. I mean, lalo na pagka nagkagera, bawat balang lalabas, isipin nyo to pagka nagkabombahan, saan tayo... sige, tanongin ko kayo. Sa tingin ninyo, saan kukuha ng bala at baril lang ang bala at ng mga weapon ang Pilipinas? Sa tingin nyo, saan kukuha? Sa Russia? Sa China? Pupusta ko sa inyo, magkakaroon ng deal between US and Filipino. No, kaya nga, hindi ko nga maintindihan. EJ Warrior, maraming salamat po. Thank you very much. Hindi ko maintindihan at hindi yan maamoy ng... Ewan ko kung malamang naamoy naman nila na mga nasa gobyerno natin, pero gusto nila yun. Cathy Flores, maraming salamat po. Panoorin natin to. Ito ang kinumpirma ng Defense Security Cooperation Agency. Layo ng naturang hakbang na matulungan ang Taiwan na... Naksbayani pa ngayon ng US, ha? Ang layunin nito ay para matulungan ng Taiwan. Bayani na naman kayo. Pero sa totoo lang, pinagkakitaan ninyo. Magkaroon ng mga armas upang protektahan ang kanilang bansa laban... May tugtog kasi. No, di ba? Bansa panggugulong ginagawa ng China. Nako, kita mo na. Na isa pang gugulo ng China, bebenta namin kayo ng armas. Sounds family? Ha? Sige nga, sagutin niyo ako. Sounds family? Sounds familiar, ha? May mga pilosopo na naman dyan. Bakit ba yung mali? Sounds familiar. Di ba? Pinalala ang gera between Taiwan and China. Tapos, bili kayo, ha? Tangin na niya. Tapos, eto na naman. Ginawa na nila yan sa Taiwan. Gagawin din nila sa atin yan. Pag tayo na ngayon ang nangangailangan, tinan mo yung tono ni Powell. Ano sabi niya?
malaki ang matindi ang armas, ang weapon ng China. Hindi kakayanin ng Pilipinas. So, bili kayo sa amin. O, di ba? O, pasok mga suki. O, sabi ko naman sa inyo eh. Malaking bagay din nila ito upang mapag-ibayo ang seguridad at pagpapanatili ng political stability. Yung tama nga naman. Siyempre, kaya nga may EDCA eh. Oh, eto, alam mo ba, pag i-ed ka, ito yung baril namin, kita mo ganda nito. Pag itinutok mo to, nag-automatic tong naghahanap ng tao. May baril bang ganun? Oo, meron sa sa laro sa iPad yun eh. Pag itinutok, pag may lumabas sa tao, tumaganon yung baril mo. O, di ba? Oo, tama. They don't care about us. They only care about selling weapons to us. Alam mo, hindi ko na lang talaga maintindihan bakit tayong mga Pilipino hindi pa magising dito. While this government, for sure, may kikitain dito. For sure, merong mamamagitan dito. Hindi natin alam. Kasi tandaan ninyo, dadaan yan. Naku! Dadaan yan sa ganito. Dadaan kay sekretary, dadaan kay kapitan, dadaan kay kernel. Patay tayo dyan. Ay nako. Tandaan ninyo ha. Ito, paalala ko lang sa inyo to ha. May nagsabi sa akin ito eh. Pero ayoko na lang. May nagsabi sa akin ito. Bakit ba? Hindi mo ba naisip? Bakit? Ilang taon na nagkaroon ng modernization? Oo nga. Panahon pa lang ni Cory Aquino may modernization, military modernization. Oo, bakit di na modernize? Bakit tong panahon lang ni Duterte na modernize talaga? So dito to may nagsabi sa akin ito ha. Isang opisyal. Isang matinding mataas na opisyal. Hindi ba naisip 'yon? Ang dami na modernization, ang dami na modernization program ng gobyerno since the time of Marcos Sr. na actually talagang diniin niya nung panahon nila Cory, ni Ramos, may mga modernization, puro ganun. Pero bakit nung pag-upo ni Pangulong Duterte, parang walang na-modernize? Nabuking niya na ang daming wala. Kaya nga napansin niyo, di ba? Biglang nagdatingan yung mga ano pa sinabi ni PRRD nun? Binigyan nga tayo ng mga weapon pero wala namang balang ibinenta. Kasi nga, ayoko magbintang ha. Pero yung programa na modernization, panahon pa yan ni Kopong-Kopong, walang nangyari until the time of PRRD. Kaya nga isa yan sa mga pinokus ni PRRD nun eh. Nung true modernization ng AFP. So ano ibig ko lang sabihin? Hindi ho lahat matino. Yun ang gusto ko lang sabihin. Hindi ho lahat ng nagkiklaim na matino sila ay matino sila. Yan nagkiklaim na, hindi, bibili natin yan ng i-modernize natin. Narinig ko na yan. Diba? So, what do you think will happen? Just in case lang. Balik tayo doon sa video. Diba, unang kong tanong sa inyo, reaction ng taong bayan dito, parang may drama dito Hindi ko sinasabing mali ang mali ang Pilipinas, hindi. Hindi ko sinasabi yun. Mali ang China dun. Wag niyo baluktutin to sinasabi ko at sasabihin yung pro-China ako. Hindi. Mali ang ginagawa ng China. No. Ang hindi ko lang maintindihan, nandun tayo, may dala-dala tayo mga baril. Tapos sasabihin nating, ba't pa tayo pumunta dun? Ito yung isipin nyo Alam mong gagawin sa'yo yun. Di ba? Alam mong gagawin sa'yo yun. So, nagpadala ka ng Navy na armado, tapos pinapunta mo dun. Pero alam mong gagawin na sa iyo yun Alam mo yun Gagawin nila yun Pero pag ginawa sa inyo, huwag kayong papalag. I mean, kung eto
Kung seryoso tayong labanan talaga yun at seryosong meron tayong talagang dadalhin doon. And we want to bring something doon sa lugar na yun. Ano ka ng puta? Nagpadala tayo ng mga armado tapos nung pinigilan tayo, hindi naman natin sila pinalagan. May problema, di ba? It's really, sabi nga ni Diego Latigo, pinoprovoke lang natin ng China, kuhanan ng video, tapos, para, ano na. Sabi tuloy nito isa, siguro parang ganyan lang din yung galawan nila sa KOJC to provoke the people of KOJC na lumaban. Kaya lang, they failed. Hindi, kasi hindi naman lumaban eh. Sabi nitong isa, Banat Bay, di ba pro-China ka? Hindi, mas gusto ko Koreana. Ikaw naman. Kita mo ngang yung sign ko sa SMN eh, ganun eh. Sabi ni Anarat, ano ba yung ganyan? Hindi mo alam, di ka nanonood ng Queen of Tears. Hindi ako pro-Korean ako. Hindi ako pro-China. Inis na inis nga ako eh. Sa totoo na, gusto ko nang banatan yung mga Chinese doon sa kondo ko eh. Yung totoo ha. Hindi ako. Hindi, sabi ko nga sa inyo eh. Bakit nga pinatatagal nyo pa? Kayo ang pro-China. Hindi, kayo talaga ang pro-China. Bakit? Ayaw ng administrasyon na to tanggalin ng mga Chinese sa Pilipinas. Etong administrasyon na to ang pro-China. Hanggang ngayon hindi umiimik tungkol sa ban ng Pogo. Banat Bay, live po ba ito? Watching po Bahrain. Hindi po to live, nahulaan ko lang yung comment mo. Hindi totoo. Isipin nyo na maigi yun. Pro-Japan ka, hindi na ho, pro-Korea na po ako ngayon. Hindi totoo, isipin nyo na mabuti ito ha. Etong gobyerno to ang pro-China. Yung pinakikita nila, hindi hindi yun anti-China. Yung papakita sa WPS, hindi. Alam mo kung anong tawag doon? Pro-war. They just want war. It's not pro-China. It's not anti-China. If you are anti-China, galit ka sa Pogo. Patanggal mo lahat ng Pogo dito, iban mo lahat ng Pogo. Huwag na tayo magplastikan mga kababayan. Galit tayo sa China. Bakit tayo pupunta sa WPS para pag-initan yung mga inchik doon nandyan na sa mga negosyo natin dito. Nandito na sa atin, no? Namamayagpag ang mga animal. Inuubo sa mga pokpok sa atin. Hindi totoo, Ang dami kong alam dyan. Ano sabi ni Boss Dada? Nakikigulo to si Boss Dada. Bakla yung mga pinadala. Ay, wag ganun. Boss Dada naman, papahama ko sa comment mo. Bawal gumamit ng baril, idol. Dapat samurai na lang dala nila. Ayun na nga, bawal palang... Eto na nga. Tama. Eto baka mamaya yung iba hindi maunawaan yung sinasabi ko na gusto mo barilin. Hindi. Eto, makinig kayo mabuti. Alam na nga nating bawal mag-engage doon. Bakit ganun ang pinadala natin? Alam na nga natin. Bakit pa tayo pumunta nagpadala ng ganun? Alam na natin. Sinabi nga nung di ba? Rule of engagement. Ba't tayo nagpadala ng ganun? Ibig sabihin, we want something to happen. Di ba? Sana kung gusto pala natin na hindi maayos ang di sana pinadala na din natin Coast Guard. Hindi tayo nagpadala ng Navy. Kasi tandaan ninyo, merong yan, may ibig sabihin yan. Di ba? Yung pinapaliwanag nga ni Professor Sass, Rogando Sassat, di ba? Pagka Navy to Navy lang. Pinaliwanag din ni Robin yan. Gray ship, ganun. Hindi pwedeng padala ka ng army dyan o yung in this instance, pag military, ibig sabihin, Navy, magpapadala ka ng Navy dyan. Siyempre, ikaw. Tanungin kita. Eto tanungin kita. Tama yung sinabi ng logic ng isa dito. Ganyan din ang ginawa sa KOJC. Tama. Nagpadala ng di armas. Siyempre, ikaw, matatakot ka. Ano ba to? Akala ko ba warrant lang? Bakit may sniper? Bakit may mga drone? Nakita nyo ba yung drone? Di ba? Pinakita natin yung drone. Yung drone nila, hindi ordinaryong drone,
drone ito na talagang panggera. Ika nga. Bakit ganun ang pinadala? Ibig sabihin, talagang gusto nilang magpanik yung mga taga KOJC para pumalag. Tapos, huwag kayong papalag ha. Magpapalo kayo. Para kunwari api kayo. Para kunwari abusado mga taga KOJC. Huwag kayong papalag. O ha? Hindi naman gano'n ang KOJC. Dinapahiya sila. Tama, mali. Ang problema, yung China gano'n. Kaya tuloy nagkabutas-butas. Ito again, hindi ito kasalanan ng mga sundalo o yung mga navy na andon. Tandaan nyo, sila ay sumusunod laang sa utos. Hindi nila kasalanan yun. Okay, sumusunod lang sila sa utos. Wag natin sila. Ako nga naaawa ako doon sa mga navy. Kasi, papadala ka doon, hindi ka naman pala pwedeng lumaban. Isipin mo mabuti yun. Papadala nyo ako? Tapos may mga dala kami na parang gegera kami. Siyempre, anong magiging reaksyon ng kalaban? Hindi yung ibig sabihin. Paano magiging reaksyon ng kalaban? Kami fully armed. Meron kami. Siyempre, anak, nang nilulusob na tayo ng Pilipinas. Ganun na siyempre reaksyon nun. So, naging parang violente ngayon to. Itong China, which is totoo naman violente din. Tayo, huwag sila laban. Bakit? Para kawawa kayo. Hindi naman ganun. Parang ano yan eh. Style din ng ibang vlogger yan eh. Yung ganyan. Yung mga away sila. Yung magla-live sila, piling siga nila. Putang ina nyo ha. May mga spy kayo ha. Pataasan kayo ng ihi. Pinrobok-probok nila yung maisog. Tapos nung dumepensa lang yung maisog, pinakawawa nyo naman kami, pinagtutulungan nyo kami. Wawa kami. Wawa kami, wala na. Hindi na kami ayaw na sa amin na maisog, kaya penging pamasahe. Hindi na nakikipag-coordinate sa amin na maisog, penging pamasahe, pwedeng pang hotel. Hindi, di ba? Tama, mali. Taligutin niyo ako. Pero sa totoo lang, ano nyo lang makipag-coordinate doon sa inatasan ng maisog? Sino yun? Si Brothers Traveler, di ba? Ako nga, kabilin-bilinan ko. Isipin nyo, mga matitikas tong banateros, ha? Ito, mga may pera ito, mga to. Hindi ho ito mga kanto boy. Except kay J. Guevara, joke lang, Jay. Ito may mga pera to. Si Utol, si Boss Dada, may mga pera to. Pero sabi ko sa kanila, mag-submit tayo sa authority. Kung sinong inassign sa atin, wag tayo magbida-bida. Wag kayo magbida-bida dyan. Kung magbibida-bida lang din kayo, wag na kayong pumunta. Buti naman, mabait. Kaya nga sabi ko siya, natutuwa. Ako, I'm really proud of my banateros. Kasi hindi ko sila bida-bida. They can. You know why? From Siminay kami. Pwede kami magbida-bida. Siminay kami. Anong vlogger? Hindi kami vlogger. Pwede kami magbida-bidang ganun eh. Hindi na kami vlogger. Siminay kami. Hindi mo ba alam? Ginawa ba nila yon? Hindi. Sige, sino ba ang assign? Si Brothers Traveler? Submit sila kay Brothers Traveler. Tama, mali. Yung iba, ayaw mag-submit, may sariling mundo. Mali. Tapos, pag binanatan, magpapaawa sa inyo. Manghihingi ng pamasahe. Bakit libre na nga? I mean, ito as simple as this. Libre na nga pamasahe mo, papunta ng Hong Kong. Libre na. Tapos sasabihin mo pa sa tao, kailangan ko ng pamasahe. Dapat yung may gininto ang puso. Puta, hindi gininto ang puso yun, tangang puso yun. Puta, ginagawa mong tanga yung mga tao eh. Libre ka na nga ng pamasahe, tas sa mga may gininto ang puso, ay putang inan to. Gago. Di ba anarot? Ito naman kasi si J. Guevara eh. Hindi nyo gayahin si J. Guevara, ako lang ang in-scam. At least isa lang. May nagkataon lang,
na may vlog ako. Oh, di ba? Sana lang. Hindi, bakit ko ito sinasabi? Hindi ko ito sinasabi para banatan ng kahit sino man. Ha? Pero kasi ganito ang nangyayari ngayon. Dito sa West Philippine Sea. Di ba? Pupunta tayo with all our strength. Di ba? Pupunta tayo doon with all of our strength. Tapos, itak. Ang kalaban natin, initak lang tayo. Initak tayo, pinalakol lang tayo, hindi natin pinalagan. Hindi ko talaga maintindihan eh. Initak lang tayo. Tapos tayo, wala lang. I mean, bakit? Ba't di tayo pumalag? Oh, in the first place, bakit tayo nagpunta doon na fully armed? Tas, wag sanang ganun. Unless, yun talagang intensyon. Hindi ako sure dyan. Unless yun talagang intensyon na ma-provoke ang China, ma-video silang umaatake, at pwede na tayong humingi ng tulong sa Amerika. At, naku po, patay tayo. Hala, may ganun. Sino banat ba? Tanong nyo si Jay Guevara. Si Jay Guevara, alam ko sino yung mga yun eh. Basta, hindi ako, ito na lang. Wala akong papangalanan, wala akong sinisiraan, wala akong ano. Basta pag may vlogger sa inyo na nagmamakaawa, na parang pulubi, na parang sasabihin niya, hindi, sa mga may gininto ang puso. Putang ina, ganyan ang scammer. Okay? Ang scammer, hindi naman nila sasabihin na i-scamin namin kayo, kaya magbigay na kayo dyan, i-scamin namin kayo. Hindi ni syempre. Ang scammer, ang sasabihin lang niyan, kaya naman kami, hinahapi kami, wala kami. Gusto ko nga pumunta dito, kaya lang walang pamasahe. Tapos mag-hotel pa, paano nakawa? Effort lang namin to, sir. Pag kami ganyan na, alam mo na, scammer yan, putangin. Di ba? Bakit? Alam niyo, sanay tayo sa mga ganyan, yung mga babae. Di ba, Boss Randel, sanay tayo sa mga ganyan mga babae, yung nagkasakit yung nanay ko. Sige na, Boss Randel. Sige na, may paganong-ganon pa. Tapos, batay na. Sige na, Boss Randel. May pahimas-himas pa, ganun. Tapos, pipirahan ka na. Walang pinagkaiba yan sa mga babaeng scammer. Sanay tayo dyan eh. Hindi, sanay ako dyan yung mga babaeng scammer. Yung mga nasa club. Tayo na niya. Ang kala mo, ang gaganda pero walang pambili ng alak. Ang dami dyan. Ang dami niyan sa bar. Sa mga club. Kala mo, ganda, tisay. Hindi lahat ng tisay, ganun. Tisay, ganda ng ilong, tapos parang yayamanin. Ano yan? Vape yan, vape. Hindi yan ano ha. Vape yan. Pero walang perang pambili ng alak. Tapos titingin, hahanapin ngayon na may pera, lalapit yan sa inyo. Tapos, what's your name? Diba, vlogger ka, diba? Oo, napapanood kita, subscriber mo ako eh. Talaga? Napapanood kita eh. So, what's your drink? What's your drink? What's your book? What are you drinking? Sabi. Ano lang, kape lang ako, kape. Ganun. Siyempre, alam naman hindi ka magsasabi, ikaw, ano iniinom mo? Wala nga eh. Tangina niya. Alam natin yung mga ganyang galawan eh. Galawan ng mga babae. Ang galawan din yan ng mga scammer na vlogger. Yung magpapaawa. Tangina niyan. Maniwala kayo sa akin. Ang daming ganyan. Kaya lang, sanay na tayo sa ganyan. Hindi na tayo naloloko ng mga ganyan. Anong kagad? Nagulat eh. Hindi tayo nagpapaloko sa mga ganyan. Anyway, tuloy. Sama ng ugali ni Banat. Anong dapa? Hindi, kasi may grade. Kayo naman, sama nang nasa isip nyo. Kaya may dapa, may raid. Di ba ganun yung mga pulis? Dapa. May ganun eh. Kaya talagang babastos ng isip nyo ha.
Anong meron sa Davao City at panatag ang mga naninirahan dito at tinaguriang second safest sa Southeast Asia? Alamin natin ang balitang yan mula kay Hannah Jane Sancho, live mula... Ito si Buster TV, hindi mo alam yan? Pati kang pulis, alam mo yan. Di ba? Alam mo yung mga ganyan. Oh, di ba? Yung mga sugar baby. Galawan ng mga sugar baby yan. Ganyan din ang galawan ng mga scammer na vlogger. Nagpapaawa kunwari. Oh, naku po. Hindi, alam mo, ito nga papansinin mo ha. Yung mga babaeng makikilala mo, parang lahat na lang ng pamilya niya nagkakasakit. Uso yan sa Japan eh. Oh, di ba? Oh. Mga taga-Japan, binabati ko kayo ha. Diba? Siyempre, yung mga Hapon, medyo maawain yung mga Hapon eh. Diba? Minsan, style pa ng mga... Hindi naman lahat ha. Hindi ho lahat. Okay? Kaya masigla yung babae. Mabait yan. Ha? Tapos, ganyan kay... Tita Ed, salamat po. Mabait yan. Ang bait-bait yan. Oh, siya. Kampay. Tapos, may isang araw, biglang tahimik si babae. Siyempre, kaganon na yung Hapon. Ay, mali. Koreano pala yun. Ganon na. Tatanong nga, kamusta ka? My family is sick. May sakit. Sick. Ano sick? Sick ang family. Sick. Father sick. Uy, ito, biglang agaabot na kagad na isang lapad. My mother sick also. Tayo na lahat sick eh. Another lapad oh. Sister, sick also. Sabihin naman ngayon, sick everyone. Virus, everyone sick. Nakatatlong lapad eh. Tama mali. Ang daming ganyan. Master, ay naku, sa dami. Natatawa na lang ako minsan pag nakakakita ako ng ganyan. Pero pagkaalis nung Hapon, gano'n yun. Magkaalis na nung Hapon, next customer na, biglang masigla na siya uli. Wala nang may sakit. Mas masigla sa kanya, ganyan. Style pa yun, biglang masigla uli. Kampay. Pag nakuha niya na yung kabaitan nung Hapon, biglang may kunwari may nag-text. What? Ano? My mother is sick. Mother is sick na naman. My father is sick. Lahat na lang sick. Totoo lang, ganyan ang scammer. Di ba? Ganyan din ang ilang vlogger. Ilang vlogger ganyan din. Gusto ko talagang pumunta ng Hong Kong dyan sa Maisog. Kaya lang, kung may mabuting loob dyan kasi wala ang pamasahe, mabuting loob dyan, gininto ang puso. Gininto ang puso na makatulong sa pamasahe. Ay, nako. Kayo mga vlogger, kayo talaga, oo. Dyan sa Davao City, Hana, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Jade. Ligtas na pamumuhay ito. Gumaganda ito si Miss Hana. Ang negosyo ng mga Duterte sa Davao City. Kaya naman, 2 beses pupunta sa Hong Kong. Oo nga. Sabi nga, babalik daw siya. Pagpunta doon, babalik. Tapos pupunta uli. Tanginan niya, niloko tayo, no? Akala niya siguro magagago niya na tao, no? Ano mo yun? Tayo na binayaran na yung pamasahe mo, imumove mo na lang yung araw. Nanghingi ka pa ng pera sa tao. Mahiya-hiya ka naman. Garapala na yan. Adrian, maraming salamat. Finally, nabutan ko si Banat Bay. Oh, thank you. hindi nakapagtataka kaya hinirang ang Davao City bilang isa sa mga safest cities sa Southeast Asia. Kaya naman, tinanong natin ng ilang mga residente dito sa Davao City. Tinan mo, ang ganda-ganda. Parang Japan yung kay OJC sa liwanag. Ano bang meron sa Davao City kaya maituturing itong safest city? Safe ang Davao City kasi, halimbawa, katulad ko, nagninegosyo dito dahil yung krimen dito is maliit ang percent sa krimen dahil sa mga patakaran at plataforma ng mga Duterte. Kahit is oras na ng gabi, ligtas ang mga babae dito sa Davao City maglakad
kasi ang mga Duterte ang nakaupo sa posisyon. Sapagkat ang Davao City ay zero criminality. Ang peace and order ay maaasahan. Kaya naman, lahat ng tao nagtitiwala kapag Davao City ang patutunguhan dahil po sa mabuting pamamaraan at ginagampanan ng mga local government official sa pangunguna ng mga Duterte. Bagan ang mayor nga akong nagian, nahimong mayor din sa Davao, nataw mo ko sa 1967. Ang mayor lang yun nga akong biliban nga, nakalinaw yun. Nawala yun ang mga bahin sa droga, na-control yun. Yang malinaw ng Davao, maglakaw-lakaw tandis Davao, mga babae, dili ta mahadlok kay. Yung mga maglakaw-lakaw lang. Natutuwa talaga ako. Gusto ko talaga matuto ng Bisaya. Maglakaw-lakaw ba? Safety ka kayong Davao. Ako po ay taga Leyte. Ako po ay nanirahan po dito sa Davao for 10 years. At sa tanan pong napuntahan kong lugar dito po sa Pilipinas. Dito lang po sa Davao na naramdaman ko nga ako'y safe at ligtas at ako po'y masaya. Dito po ko na... Sa Tacloban. Hindi, nagtatanong lang naman. Di ba ang tagal na ng mayagpag ng mga Romualdez doon? May mga taga-Tacloban kayang-kayang sabihin nito mga to. Tagpuan nga ang hinanap ko na parang feel at home ko dyan. Ayon sa Numbeo Southeast Asia Safety Index 2023, ang Davao City ay pumapangalawa sa talaan nito bilang safest city sa region. Grabe, no? Na may 70.4 safety index. Naniniwala naman si Davao City Councilor Tec Ocampo na kaya may respeto ang mga residente at mga bumibisita sa Davao City ay dahil na rin sa political will ng mga nakaupo na leader ng syudad. Hindi, alam mo kasi si Baste, na nakuha niya yung same. Kung si BP Sara stricto, mas stricto daw ito si Baste at saka nakuha daw niya yung estilo ni Pangulong Duterte na nagpupunta-punta sa mga barangay. Sabi ko nga, grabe ito. Pag nakita mo to siguro naglalakad sa barangay. Di ba? Tapos ganyan ang itsura na parang lagi nakasimangot. Hindi, ako may tanong lang ako kay Baste. Si Baste ba hindi allowed ngumiti? Kasi hindi siya ngumingiti eh. Parang lagi siya nakaganon. Hindi, sa bagay, may mga pogi talaga na pag hindi nakangiti, pogi, di ba? Siya, pogi talaga siya pag hindi nakangiti. Ganon itsura. Tapos makikita mo maglalakad sa mga barangay yan. Panalo talaga. Ang mga Duterte at kahit pa nagkaroon ng regodon kamakailan sa mga namumuno sa PNP Oo, naglalakaw-lakaw lang si Basti dyan. June 11 ay hindi anya ito magiging hadlang upang mapanatili ng Davao City ang status nito bilang safest city. Sa usaping law and order, Davao City really is sentro ito ng Mindanao. Kumbaga, this is where both good and the bad meet sometimes. Yung mga hindi masyadong mabubuting tao na nasa ibang lugar sa Mindanao, dito pupunta sa Davao, even themselves feel safe here. Even the bad people in some other places come to Davao, convert to Davao because they feel safe here. Ibig sabihin, respeto sila sa mga otoridad, sa mga leadership dito. Pag nandito sila sa Davao, wala nang gugulo. Yung mga yan, ha? Sabi nito, isa pag gwapo, luksuplado. Suplado rin ako. Hindi, alam nyo, bakit po natin piniplay ho itong Davao City second safest? Kasi pinapakita natin dito yung pagiging kabaligtaran ng ginagawa ng gobyerno dito sa Davao. Na tila sinasabi nila itong lugar na magulo, kaya nagpapadala ng mga pulis, SAP, SWAT, even mga Amerikano ay pinapadala. Hindi ko nga alam bakit parang pinipinta nila na magulo ang Davao, 'di ba? Sa totoo lang pag pumunta ko kayo dyan sa Davao, hindi ako nagbibiro. Alam niyo yan, yung mga nagpupunta sa Davao. Talagang naman sobrang yung mga tao dyan. Ewan ko ba, bakit parang iba yung environment dyan? Hindi ako nagbibiro
Sa loob-loob ko nga pag nandyan sa Davao, parang gusto ko nga lumipat dyan eh. Kasi parang pag nasa Davao, marirelax ako dyan. No? Kasi yung mga tao dyan sa Davao, parang relax eh. Parang, ano lang sila. Hindi sila kasi dito sa Manila, talagang stress sa mga tao. Kaliwat kanan, nag-aaway. Kaliwat kanan, merong bumubunot ng baril. Hindi, di ba? Ito nga, may balita nga tayo. Isang pulis bumunot ng baril dahil nasingitan lang. Kanina, sayang hindi ko na video. Oo, hindi ko na video. Sayang talaga. Ano eh, muntikan ako. Banggain nung isang napakatulin na puting Fortuner. Kasi nantulin niya, nakamotor ako. Nakapasok na ako, binilisan niya pa para talagang abutan ako. Alam mo ginawa ko? Sabi ko, putang. May mga kasama ako. Oo, alam mo ginawa ko talaga, walang biro. Sabi ko, gumana na lang ako eh. Sabi ko talaga, sorry naman. Siguro tawa ng tawa yung driver dun. Oo. Hindi kasi, sabi ko, may mangyayari ba? Kung mag-away tayo, sigurado isa sa atin tutumba. Di ba? It's either ako makatumba sa'yo o ako tumumba. Kaya, ito na lang. Hindi, walang biro ha. Ganon kasi sabi ko, ganon kaiinit ang ulo ng mga tao dito sa syempre, nakainom tayo ng pamparelax dahil may high blood nga ako. So, relax na relax yung dugo ko. Nung nagmumotor na ako na medyo nang manggigit-git siya, sumenyas na lang ako, sabi ko. Para ako na nag-sorry. Hindi kasi malay mo, baka naman natatay lang siya. O baka, hindi, marami alam mo iniisip ko, malay mo natatay lang siya. Kaya siya nagmamadali. O baka naman inaaway siya nung asawa niya o kaya yung jowa niya. Di ba? Hindi natin alam eh. Malay mo, nag-aaway sila, nahuli siya ng jowa niya, nagloloko. So, ano ba naman yung ikaw na humingi ng sorry? At least, safety kayo pareho. Tama, mali. Nung dumaan siya, okay na, masaya na kaming pareho. Kasi alam mo, ito walang biro ito. Kasi hindi ko na i-discuss dito yung road rage na yan ha. Meron kasing, ito ayan Road rage na naman, dinisarmahan ng isang pulis na nakuna ng video na naglabas ng baril para sindakin ang alam mo, bakit ko ito yung topic natin ngayon? Kasi ito, lagi niyong tatandaan. Narinig ko to kay sino ba itong host na to? Basta may narinig ako sa kanya about, dito ko kayo iiwan. Pag kayo uminit ang ulo, tandaan mo, wala pang 1 minuto, tapos na yan. Diba? Yung init ng ulo nyo, wala pang 1 minuto, baka nga 30 seconds lang yan eh. Tapos na yan eh. Ibig sabihin, sabi nga niya, pag kumakain na kayo over the dinner, hindi mo na maalala yun. Pag kayo ay nasa opisina na, nagkaroon ka ng road rage, pinagbigyan mo, hindi mo na maalala yun. Hindi mo na topic yun. Tama, mali. Pero, pag pumatol ka doon, may nangyari, maaaring panghabang buhay mong panghabang buhay mo siyang magiging consequence. It's either makapatay ka o ikaw mapatay, makabangga ka o ikaw ang banggain. Diba? Ibig sabihin, kung pinatulan mo, panghabang buhay mong epekto sa buhay mo. Pero kung pinalagpas mo yung 1 minuto ng init ng ulo, diba? 1 minuto lang naman yun eh. Mamaya, tanghalin tapat, tapos na yun. Hindi mo na siya maalala. Tapos na siya. Alam mo, ang ganda nung yung sharing na yun, tama yun eh. Pag meron kayong nakainita ng ulo, wala pang 1 minuto yan. Ano ngayon kung nasingitan ka? Sinitang ka, higa ka lang dyan ng 1 minuto. Hayaan mo na nga siya. Tapos na yun. Diba? Hindi mo na yun maaalala mamaya. Hindi mo na yung maaalala habang nanonood ka ng Korea drama. Habang nanonood ka ng kung anong paborito mong pelikula, hindi mo na maaalala yun. Kung pinatulan mo yung 1 minutong init ng ulo mo, baka panghabang buhay mong pagdusahan yan. Tama, mali.
Di ba? Baka panghabang buhay magdusa ka sa nangyari. Kasi pinatulan mo, nag-away kayo. Eto, kita mo, yabang niya, bumunot ng baril yan eh. Tapos kinatok-katok niya yung truck. Oh. Nasingitan ka, munti ka na daw siya eh. Yun ang dahilan niya. Munti ka na, nasingitan ka. Oh. 1 minuto lang yun, 2 minuto. Ano? Ngayon, hinahanap ka na ngayon ng pulis. Kakasuhan ka na. Kasi, alamin ano yan eh, skandal yung bumunot ng baril. Hindi mo naman kailangan bunutan ng baril yun. Kahit ba pulis ka. Oh, na-video siya. Oh, di panghabang buhay mong pagdudusaan yan. Sana may matrabaho kang matino. Oh, ikaw ngayon matapang na tao, isa kang pulis, isa kang ganito, ganyan-ganito. Oh. Pero, magsasuffer ka panghabang buhay. Oh, di ba? 'Yun ang sinasabi natin. Importante 'yan na maging aral po sa atin 'yan, ha. Kaya advice ko, manood kayo ng Maria Osawa para iwas high blood. Wag ganun, wag ganun. Hindi, maraming salamat po. Thank you very much, ha. Magkita-kita ho ulit tayo. Sana ay maging lesson ho ito sa atin mga kababayan na wag ho natin laging i-apply ang init ng ulo. Lagi lang natin tatandaan, pag uminit ng ulo, hinga lang ng malalim for 1 minute. Tapos iba na isipin mo, di ba? Iba na mawawala na sa isip mo 'yan. Yung lang kasi yung bugso ng damdamin, diyan ka mapapahamak eh. Kaya nga 'di ba sinasabi natin, pag mainit ang ulo, bitawan ng cellphone. Bakit? Magi-status ka na palpak. Tapos i-delete mo. O, di ba? Kaya dapat every time na mainit ang ulo, bitaw cellphone. Pabayaan mo nang muna. Tapos yun na yun. Okay? So maraming salamat, ha. Yung mga susunod na magla-live, di ko alam kung si Boss Dadaw, si Jay Guevara, si Buster o si Spencer. Hindi ko alam. Basta kung sino man na mag-live sa kanila, supportahan nyo, panoorin nyo. Maraming salamat. God bless everyone. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka